Magandang hapon mga kababayan. Narito na ang pinakabagong update tungkol kay Bagyong Opong na patuloy na lumalakas habang kumikilos sa Philippine Sea. Inaasahan na ito ay papasok sa typhoon level category bago maglandfall sa May Bicol region. Alamin natin ang pinakabagong detalye dito. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Sa kasalukuyan, ang sentro ng Tropical Storm Opong ay tinatayang nasa 815 kilometers east ng northeastern Mindanao. Taglay nito ang maximum sustained winds na 85 kilometers per hour, malapit sa gitna at may pagbugsong hangin na umaabot hanggang 105 kilometers per hour. Sa ngayon ay kumikilos ito pakanluran timog kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. Ang lakas ng hangin dala nito ay umaabot hanggang 450 kilometers mula sa sentro kung saan mararanasan ng strong to gale force winds. Sa kasalukuyan nakataas na ang tropical cyclone wind signal number 1 sa Northern Samar, Eastern Samar at Samar. Ibig sabihin ito ay inaasahan ng malalakas na hangin sa mga lugar na ito sa loob ng 36 hours. Ang bilis ng hangin ay nasa pagitan ng 39 hanggang 61 kilometers per hour. Bagamat minimal hanggang minor lamang ang inaasahang epekto, dapat pa rin tayong mag-ingat lalo na sa mga coastal areas at mahihinang estruktura. Ayon naman sa latest heavy rainfall outlook na inilabas ng Pag-asa, ngayong araw ay posibleng maranasan ng 50 hanggang 100 mm ng ulan sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Bukas ay inaasahang mas matindi ang pag-ulan sa Sorsogon at Northern Samar, maaaring umabot sa higit 200 mm o intense to torrential rainfall, samantala sa Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Masbate, Eastern Samar at Samar ay posibleng maranasan ng 100 hanggang 200 mm ng ulan. 50 hanggang 100 mm naman ang maaaring maranasan sa Palawan, Antique, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental at Negros Oriental. Gayon din sa Romblon, Marinduque, Occidental at Oriental Mindoro, Quezon, Batangas, Laguna, Isabela, Aurora, Aklan, Capiz, Biliran at Leyte. Sa araw ng Friday, September 26, mas maraming lugar ang maaapektuhan sa Marinduque, posibleng umabot sa higit 200 mm ng ulan o intense to torrential rainfall. Sa Metro Manila, Aurora, Bulacan, Pampanga, Quezon, Cavite, Batangas, Laguna, Rizal, Bataan, Occidental at Oriental Mindoro, Romblon, Camarines Norte, Camarines Sur at Albay ay posibleng umabot sa 100 hanggang 200 mm na mga pag-ulan. Samantala, 50 hanggang 100 mm ng ulan ang maaaring maranasan sa Palawan, Antique, Aklan at Negros Occidental. Gayon din sa Catanduanes, Sorsogon, Masbate, Zambales, Pangasinan, Quirino, Tarlac, Nueva Ecija, Cagayan, Isabela, Northern Samar at Samar. Mahalagang tandaan na maaaring mas mataas pa ang aktwal na pagbuhos ng ulan lalo na sa mga bulubunduking lugar. Posibleng lumala pa ang epekto ng pagbaha at landslide sa mga lugar na dati nang apektado ng malalakas na pag-ulan. Mahalagang bigyan diin na kahit nasa labas ng mismong landfall point, ang mga kalapit na lugar ay maaari pa rin makaranas ng malalakas na ulan, matinding hangin at storm surge. Ang track ng bagyo ay maaaring mag-shift sa hilaga o timog, ngunit mananatili pa rin ito sa loob ng forecast confidence cone. Inaasahang kikilos si Opong, Pakanluran, Hilagang Kanluran habang papalapit sa Eastern Visayas at Southern Luzon area. Ayon sa forecast track, maaari itong maglandfall sa Bicol region pagsapit ng Friday ng hapon, September 26 at tatawid sa Southern Luzon mula Friday ng hapon hanggang Sabado ng umaga, September 27. Inaasahang lalabas ito ng Philippine Area of Responsibility pagsapit ng Sabado ng gabi o Linggo ng umaga, September 28. Habang nasa Philippine Sea, patuloy pang lalakas si Opong at posibleng umabot sa typhoon category bago ito maglandfall sa Bicol region. Bagamat inaasahang hihina ito habang tatawid sa kalupaan, malaki ang posibilidad na mananatili pa rin itong isang typhoon o severe tropical storm. Kapag nakalabas na ito sa West Philippine Sea, mataas ang chance na muling paglakas. Dahil sa lawak at lakas ng epekto ni Opong, asahan ang malawakang ulan, malalakas na hangin at posibilidad ng storm surge sa mga lugar na malapit sa baybayin. Manatiling nakatutok sa mga susunod na update at siguraduhing laging handa. Huwag kalimutang sumunod sa mga abiso ng inyong lokal na pamahalaan at ng Pag-asa. Maraming salamat sa inyong walang sawang suporta at pagtutok dito sa ating channel.